So, kapag ang huli po is talagang mahina, mahirap po talaga po sa pamasahe. Ano po. Das, ginawa ko na lang po lahat na makasali ako sa scholarship, nagbigay po ako ng mga requirements, ilang try na po ako, ngunit wala pong nangyayari. So, ang hirap po, kasi tig-try ko lahat para lang makasali sa scholarship, ngunit wala pong nangyayari. Opo. Kaya, sabi ko, ba't unfair ng mundo? Kung sino pa yung mas nangangailangan ng tulong, walang maibigay, hindi matulungan. Di ba po? Napaka-unfair. Pero kahit po ganun yung sitwasyon, kinakaya ko po. Kahit nandyan po yung financial constraint po, pamilya. Po. At nagpapasalamat nga po ako kay Kapitan kasi po, sinali niya po yung kapatid ko sa 7K program po kahit papaano po, matustusan po yung mga pangailangan dito at yung pag-aaral ko po. Siya ang makakasama nyo at magiging katuwang aalali sa mga nangangailangan. Jose Andrino, ang kalingap ko na laging nandito. May mabuting puso at mabuti ang hangarin para sa inyo. Lahat ay gagawin. Jose Andrino, may malasakit sa inyo. Laging nandyan upang kayo ay pasayahin, pupuntahan, pagtulong laging gagawin. Kahit mahirap siya ay magsusumikap para sa inyo at para sa pangarap. Hangarin niya ay mapabuti ang kanyang mga kapwa. What's up mga kalingap? Good morning po, good morning sa ating lahat. Andito po tayo mga kalingap sa Barangay Pangpang. At mayroong nilapit po sa ating mga kalingap na isang estudyante na ang kasama niya ay kanyang father at nagtitinda po ito ng isda. Yun po ang kanilang tanging hanap buhay, ang pangingisda. Kaya mga kalingap, samahan nyo kami. Kasama po natin Kalingap for TV, Kalingap Tatay Papsi at Wins Vlog. Po, samahan nyo lang kami mga kalingap sa ating pakikipag-usap. Dito na tayo mga kalingap sa lugar nila. Tao po. Hello ate. Good morning po. Good morning. Ibig sabihin natin pag sabi mo nga nag-aaral ka no. Tapos yung father mo ay mangingisda. Kung halimbawa pag may kuha ng isda, ikaw nagtitinda. Yun po ang aking nabalitaan. Katapos si nanay mo naman sa Imagaan. Sino ang kasama doon? Yung kapatid ko pong lalaki. Yung kapatid na lalaki. Tinutulungan niya po kasi yung kapatid kong lalaki sa paglilinis po sa gilid ng kalsada. Anong trabaho yun? Program po siya ni Governor Boboy Hamol po. Sa Kalinigan po, 7K program po. Nakasali po yung kapatid ko dyan dahil po sa tulong ni Kapitan po. Tapos ikaw naman nag-aaral ka ng? College po. Fourth year college. Anong kurso ate? Bachelor on Technical Vocational Teacher Education Program po. Major in Garments, Fashion and Design po. Yung maganda yun. Tapos yung kapatid mo na isa, ilang kayo dito nakatira sa bahay? 6 po kami, 4 po kami magkakapatid. 6 katapos 4 na magkapatid? Opo. Oo. Tapos yung trabaho ni tatay mo ay mangingisda. Opo. Yun lang ang ninyo dito, yung pag pinagkakitaan, Opo, yung pangingisda, no? Wala naman po iba. Oo. Kaya minsan po pag wala pong huli, nakakaano po kasi sa pang-araw-araw po na pamumuhay. Nakaka-survive naman yun yung halimbawa yung mga huli ng papa mo sa pang-araw-araw. Opo, pero minsan po talaga
gandun po yung time na walang-wala na po talaga. Hindi po namin alam kung saan po kukuha ng pera. Since marami po ang gastusin dito sa bahay, tas yung pag-aaral ko pa po magastos. Ano nga pala yung pangalan mo uli, ate? Ako po si Rona A. Nunez ka po. Rona Opo. A. Nunez. A. Nunez ka. Ay, Nunez ka. Opo. Anong barangay pala ito, ate, dito? Imagaan po. Ay, barangay. Ay, sakop ng ng Imagaan. Opo. Tapos kayong magkapatid ay 6? 4? 4 po. 4. Andito ba sila ngayon? Yung isa ko po, yung gusto ko pong kapatid nandiyan po sa kusina. Saan? Dito po. Ano yung babae, lalaki? Lalaki po. Ay, lalaki. Kuya, dito ka. Saan ba si kuya? Baka nahiya naman si kuya. Tawagin ko po. Sige. Ito po yung bunso ko pong Dito. Dito kuya. Anong pangalan mo kuya? Anong pangalan ni kuya? Ha? Ronnie? Yung lakasin mo yung busis mo kuya. Para marinig din natin. Asan yung mga ibang kapatid ninyo? Yung kapatid ko pong babae, nandoon po, may pinuntahan po. Sa Imagaan? Opo. Pwede nating puntahan si papa ninyo? Tara, mga kalingap. Samahan nyo kami sa pagpunta sa laot. Anong ginagawa niya? Naglilinis ba? Lambat po. Naglilinis ng lambat? Ay, ibig sabihin kagagaling pa ng ng laot. Opo. Paano yung pag lumusong siya ay bababa diyan sa tubig? Opo. Grabe. Opo. Wala ba siyang huli ngayon? Meron naman po. Oo. Mayroon pero naitinda naman na. Opo. Yun, no? Sinipag pala ni tatay. Anong pala pangalan ni tatay, mama? Tatanungin natin kung ano yung pangalan ni tatay. Ayan po yung Grabe, madalas niya oh. pong ginagawa kapag gagagaling niya po sa paghuhuli. Oo. Nililinisan niya po yung lambat para at least po sa susunod niyang pangingisda is maging malinis po yung lambat. Tapos may makuha po food nice na. Yun. Ano si tatay, oh. Grabe sacrifice pala pag ganitong maalon. Meron naman nakukuha ito ng mga isda pag maalon. Meron man po, kasi walang paghabagat po. Hindi naman po siya talaga nagpapalaot kasi po delikado. Yun po yung time na mahirap po. Kasi walang panggastos, kasi wala man po na kapag-kikitaan na iba. Delikado po kasi magpalaot. Pag Tay, maraming huli. Mahina? So wala ka talagang huli, tay? Wala? Ay, wala. Isang pusit. Mayroong isang pusit. Oo. Oh, Ang laki naman yan, tay. Magkano yan? palagay mo, tay, magkano yan? Mga mabakal naman itong 300. 300. Mga 200. 200. Sige, tay. Bibili namin yan. Mahina ang huli. Mahina ang huli. Sige, tay, dito ka muna sa medyo ng mga anak mo. Si tatay, oh. Tay, kumusta yung paglaot mo? Kung isis mahina kung medyo
yung pangbili ng bigas. Kung minsan mahina. Madalas ang pinakahina tayo, Opo. yung mga ilang kilo. Mga 2 kilo, 3, pwede na pang bakal bigas. Kung minsan wala man, pang na lang sa gulay. Pang sahog na lang sa gulay. Opo. Ano nga pala ang pangalan mo tay? Role, Yung Castiban yung Niska. Role Nunez ka. Opo. Castiban. Middle name ko, Castiba po. Iba ay Castiba. So tayo pag naglaot ka, ganyan ang bangka na dala mo or minamaniho mo, ano yan, may manibila rin tay? Wala, bugsay lang. Sagwan. Sagwan. Akala ko Kuya Jose may manibila. Kailangan mayroon bang ganun? Hindi ko alam. Di, may nakikita ko na may manibila. Oo, yung truck lang yun. Sa truck. Mga sakyan 4 wheels. Sa 4 wheels, yung mga nasa Pangkalsada. okay. Ito yung pangdagat ito ay. Bugsay. Pero Tatay Role, itong bangka mo na to, nakakarating ba yan doon sa pinakagitna? Yun. Dito lang sa mga 8 di pa. 8 di pa lang. Pag sumubra na, hindi ka na nakakahinga. Video pa man. Medyo pa. Okay. Dahil wala nga siyang wala siyang makina. Walang makina. So wala talaga palang makina, no? Opo, wala. Okay. Sibit lang niya, sibit. Isang buwan lang siya. Naglalaot ako, solo lang ako. Ikaw lang mag-isa. Opo. So anak ko po, may pampuno siya sa kalsada. Kalinog po noon, pinasok ni Kapitan sa pagkasakalinigan po. Kalinisan. Po, kalinisan. Para suporta suporta din sa anak ko. Yung yung nag-aral si anong pangalan? Rona, Ate Rona. So tay, magkano bili mo ng sapatos mo tay? Original na balat yan. Original na balat. Original Original ba? Giniginaw si tatay. Giniginaw ka na tay? Medyo na makaunti. Pero wala si nanay dyan. Katulong ng anak ko. Katuwang ng anak mo. Siyang kasama niya lagi doon sa Opo. sa paglilinis. Opo. Kung wala naman ako dito gawa, pupunta man ako doon sa anak ko. Tumutulong ako sa pagkuha nila, paggawa, paglilinis ng kalsada. So tatay, doon ka sa tabi ng anak mo kasi medyo hindi nakikita yung kagwapuhan mo. Di ba? Di ba ang ganda ni Ate Rona? No? Kaya nga, ba't maputi ito tay? Si Ate Rona. Ba't mo naman kuya sinatanong yung kulay? Maputi, nakita ko lang maputi. Hindi, si Ate Rona kasi laging nasa loob ng bahay. Si tatay niya, laging nasa gitnang dagat. Ayan naman, tingnan mo naman yan Kuya Jose, wala man lang kapuno-puno ng kahoy, di ba? Sa tabi-tabi yung puno. Ito lang. Wala naman may mahuli ba Tatay Rolly sa tabi-tabi? Wala dito sa tabi-tabi. Ito sa medyo gitna. Malalayo. Di ba? Pero ba tinatanong ni Kalingap Tatay Jose na bakit ang puti? May alam ako dyan, tay. Anong alam mo, kuya? Ang alam ko dyan, sabi ng mga matatanda, pag yung ang bata daw maputi, is ginagawa yan maliwanag. Ayun! So ganun Tatay Rolly? Siguro nga. Ayun! Alam mo Tatay Rolly, may problema ako sa buhay. Kuya Jose, may problema ako sa buhay. Ano problema mo, Tatay Papsi? Kuya Fer, TV, may problema talaga ako sa buhay. Ano nga problema mo? Kuya Winslow, may problema ako sa buhay. Anong problema mo? Hulaan ko, tay. Gusto nyo makita ko anong problema ko? Ayan ang pa ako, kinakagat na ng langgam. Ayun! Di ba? Ang daming tanga! Di ba? Yung kinakagat, ayun, tanga! Kasi nagpakagat. Ayan. Kaya yan ang problema ko. So magpalit tayo ng camera ha, Kuya Jose. Sige. So paano tayo? Doon tayo ipagpatuloy yung pag-uusap doon sa bahay nyo or mamaya na pagkatapos mo dito? Nililinis mo pa yung yung tawag dyan? Ngayon, pukot. Yung pukot. Lambat. Ay, yung lambat. Ang tawag dito sa amin, patitig. Patitig. Opo. Patitig ang tawag dito sa amin. May tanong ko lang tayo, ilang taong ko na pala? 49 na ako. 49, bata pa pala ito. 49. 1975 po ako. 49 ka Tatay. Opo. Kuya Jose, Ilang kaya?
matanong kita. Sino mas bata sa amin ni tatay? Mas bata. Bata si tatay. Ang tanong kung sinong tatay. Yun, ay, Alin sa kanilang dalawang bata. Oo, alin sa kalang dalawa. hindi yung batang isip ha. Nakikita ko si tatay pa rin eh. Ay, si tatay pa rin ako. Congratulations, Kinakagat tatay na Rolly ako. ha. Mas bata ka. Kinakagat Ayan, na ako. kinakagat na sila ng langgam. So, mas maganda siguro, Dito, doon. uwi na lang sa inyo. Okay. Sige tay. Hindi tayo magpatuwintuhan. Ate Rona, ano yung sitwasyon nyo dito sa sa kagaya ng mga sa bigas ba? Pagkain, sa araw-araw, anong problema nyo dito? Kapag wala pong nahuli or konti lang yung nahuli, since ang bigas po ngayon is mahal na, mahirap po para sa amin kung paano po namin ibabudget yung kita po sa araw-araw. Talagang mahirap Opo. Kasi hindi lang po sa bigas tayo nakatutok, kundi sa iba pa pong bagay na wala dito sa bahay. Oo. Opo. Kasi minsan po talaga, may mga time na konti lang po talaga yung nakukuha, tapos minsan nga may nakuha man, kulang lang naman sa sa pang-ulam. So, ibig sabihin, pag wala pong natinda, ay pag wala pong nahuli, wala pong may titinda. Walang Wala may pong titinda pag walang huli. Hindi mo ba, Ate Aruna, hindi mo ba naisip na sumuko dahil sa kahirapan? Minsan po, naisip ko na po yan. May mga negativity po na, nakakaisip ako ng negative na may time po na, what if sumuko na lang ako, mag-stop na lang ako sa pag-aaral, para matulungan ko at magtrabaho na, matulungan ko ang pamilya ko sa financial. Kaso lang, nandun yung time na rin na napapaisip ako rin na pag nag-stop ako, masasayang yung pinaghirapan ko ilang years sa pag-aaral, magmula elementarya, sekundarya hanggang tertiarya po. So, naisip ko po na kailangan ko po talaga magtapos para po mas matulungan ko po ang pamilya ko. Kakayanin naman kaya, Tay? Kakayanin mo ba na? Opo, kakayanin ko kahit mahirap lang. Kahit na mahirap ang buhay, kailangan talagang kakayanin. Kasi nga, yung sabi niya ni Ate Rona, kailangan na makapagtapos sa pag-aaral para maiahon yung kalagayan ninyo, sitwasyon sa pamumuhay. Opo. Ang tanong ko, Tay, kaya ba na suportahan si Ate Rona? Kahit kakayanin ko, basta makatapos lang siya pag-aaral. Tama yan. Good, very good. Kailangan talaga na ipagpatuloy, Tay, para malaman kung yung edukasyon ni Ate Rona ay ipagpatuloy hanggat sa kayanin. Kayanin. Tama yan. So Ate Rona, total na dito naman din tayo, no? Kuya Jose, tatanong lang ako ng konti Sige. kay Ate Rona, no? Anong sakripisyo ang pinagdadaanan mo o mga pinagdaanan mo, Rona, para ito na sa halos huling baitang ka na sa iyong pag-aaral para makamit mo na o matapos mo na o makamit mo na yung tuktok, pinakadulo, di ba? Ano yung mga nagawa mong sakripisyo na at mga pagtulong para matulungan din si papa mo? Kasi yun nga, sa kwento narinig ko na hindi ganun ka yung pangingisda ni papa mo. Sa iyo, ano yung mga sakripisyo na gawa? So, nung tumungtong po ako ng first year college, siyempre po pag college talagang grabe ang gastos sa pamasahe, sa travel, papunta po ng high school, ng school. So, kapag ang huli po is talagang mahina, mahirap po talaga po sa pamasahe, ganun po. Plus, ginawa ko na lang po lahat na makasali ako sa scholarship, nagbigay po ako ng mga requirements, ilang try na po ako, ngunit
wala pong nangyayari. So, ang hirap po. Kasi tig-try ko lahat para lang makasali sa scholarship. Ngunit wala pong nangyayari. Opo. Kaya sabi ko, ba't unfair ng mundo? Kung sino pa yung mas nangangailangan ng tulong, walang may bigay, hindi matulungan. Di ba po? Unfair. Pero kahit po ganun yung sitwasyon, kinakaya ko po. Kahit nandyan po yung financial constraint po, pamilya. Po. At nagpapasalamat nga po ako kay Kapitan kasi po, sinali niya po yung kapatid ko sa 7K program po kahit papaano po, matustusan po yung mga pangailangan dito at yung pag-aaral ko po. Lalo na po nung 3rd year college ako, talagang more on gastos talaga, walang katapusang gastos. Tapos nung nag-OJT po ako, di po ako basta-basta nakabayad ng upas sa boarding house sa Legazpi. Kasi nga po, inihintay po namin yung sahod ng kapatid ko sa 7K program. Nandadidinig lang ako. Kaya nga ni, tubang nga niyang, so kapatid niyang pangdua sa niya, pangdua baga, yung pigpapang ko kikapitan, sabi ko, yung ikaw mo barang trabo, aning tugang sa aning nag-eskwela si Rona, di ko nga pigpasigi sa pag-eskwela niya. So ibig sabihin, yung sumunod sa kanya, tigil muna, pero tapos siya ng grade 12 po. Nagtigil po siya po mismo yung nag-decide na tumigil po muna sa pag-aaral kasi naintindihan niya po yung sitwasyon namin na kulang po talaga financial. Kasi pag dalawa na po kami sa college, if in case man, mas lalong magastos, mas mahihirapan po. Kaya nag-stop po muna siya. So ang bala ko po, kapag nakapagtapos po ako, is siya naman po yung sunod na papaaralin ko ng college po. Very good. Opo. Kuya Jose, ano nangyari sa'yo? Ba't malungkot ka? Naiyak ko sa mag-ama eh. So ako na sila mag-ama. So ako ngayon mag-interview sa'yo. Ano ang nararamdaman mo sa sitwasyon nila? Anong masasabi mo? Sa kanilang sitwasyon sa kahirapan talaga. Kung yung tama yung sinabi ni Ate Rona na ipagpatuloy lang ang kanyang nasimulan na pag-aaral. Pagkatapos na mag-aaral ng kolehiyo, kung halimbawa siya ay makatapos sa pag-aaral at magkapagtrabaho, yung kanyang kapatid naman yung tutulungan. Yun. Tama yun. So, yun Ate Rona, sa ngayon ano yung nagagawa mo? Or na itutulong mo kay papa mo at lalong-lalo sa pag-aaral mo? Ang naitutulong ko lang po sa kanila is yung tulungan sila sa mga gawain dito. Since si mama po is wala dito, yung tulungan yung kapatid ko. Ako po ang nagluluto dito, naglilinis ng bahay kapag wala siya. Tapos, yun po, pag every morning po, ako po yung nagtitinda ng isda kapag meron pong nahuli. Oo. Tapos kapag may klase po ako, inuuna ko po talaga ang pagtitinda muna. Para at least po, meron po akong pamasahe papuntang school. So, ibig sabihin, bago ka pumasok, pag may huli si papa mo, Opo. titinda mo muna? Opo. So, anong oras ang time ng pasok mo ng school? Kadalasan po 8 po. Pag may klase po morning. So, hindi naman affected yung iyong pag-aaral doon sa, kasi siyempre magtitinda ka, maglalakad ka, maglalako ka, hindi naman apektuhan. Minsan po, dumadating po ako sa school, late na po. 30 minutes, 15 minutes po. Kasi minsan po talaga, nahirapan ako maglako kasi kapag mayroon din pong ibang nagtitinda rin ng isda. So, mahirap po magpaipabili. So, Kuya Jose, paano yan? Kailangan kanila. So ngayon, ate at tatay at Ate Rona, ang may tutulong ko lang sa ngayon, yung mga pang kusina. Pero babalik lang kami dito. Hindi ko may pangako kung kailan, basta babalik kami. Pabigas lang muna ang may tutulong ko sa ngayon. Tinatawag na scouting. Scouting lang muna ang aming ginagawa. Ano po? Kaya sa sunod na pagpunta kami dito, itaon ko na lang na ng Sabado or Linggo para andito kayo. Ganun lang Ate Rona ha. Tay Role. Ganun lang po.
Maraming salamat po na patuloy po kami na pumupunta dito para subaybayan yung pamumuhay dito, no? Sige, maraming salamat Ate Runa at kay Tatay Ruli. Maraming salamat po. So ayan po mga kalingap, mayroon naman tayong panibagong beneficiary dito po sa Barangay Imagaan, ay yung mag-ama na Runa at saka si Tatay Ruli. Ayan po, narinig naman po natin yung kanilang salaysay sa kanilang kwento, yung kanilang kahirapan, yung kanilang pamumuhay sa araw-araw. At yun po, isang estudyante itong si Runa. At sa ngayon po mga kaibigan, mga kalingap, ay 4th year college na po siya. Graduating sa susunod na itong taon na ito. Kaya maraming salamat po sa mga sumusuporta. Shoutout po kay Kuya Bal Santos Matubang at Edna Vlogs at kay Kalinga Prab. At sa lahat po ng mga nandito, shoutout po sa Team Kuruda at sa Team Beehive, ano po, shoutout po, at kay Ading Laura Embereket Official, kay Ate Lori di Magalpok Vlogs, shoutout po sa lahat-lahat ng mga nandito, kay Ate Matit Gabarda Vlogs, yan, shoutout po sa grupo ng Team Beehive. Maraming salamat po kay Madam Mylene Key Official Vlogs. Yan, shoutout po sa inyo lahat. At sa lahat-lahat ng mga nandito. At good morning sa lahat po ng ating mga kasamahan. Sa landing pad mo, mga kalingap, supportan po natin Ambassador G. Murillo Vlogs, Kalingap Lydia, Mara 77, Billiones Mix Vlog. Ayun po ang kanyang deputy. Salamat po sa lahat-lahat mga nakapanood nito. At shoutout po, supportan po natin ang landing pad ng Davao sa pangunguna ni Ambassador Kalingap Mick at ang kanyang deputy Kalingap po nandito ngayon. Shoutout po sa ating lahat. Sa Kataraman po mga Kalingap, supportan po natin Joe the Great, Team Waraynon at sa kanyang deputy Edna Condor and Boy Tabang. Ayun po, maraming salamat po ulit sa inyong lahat. At sa lahat po mga nandito sa ating landing pad, suportahan po natin ng Naga, suportahan po natin Ambassador Kalampitos TV at ang kanyang deputy Sagap TV. Yan po. At sa parting India naman po mga Kalingap, suportahan po natin Kalingap Nico. At siyempre dito po sa Dunsol Susugon, suporta po natin, pakisupport lang po, andito po sa inyong harapan, Kalinga Pose at ang ating deputy Kalingap Tatay Papsi at saka sa ating kasama na isa, Kalingap Fur TV. Ayan po, maraming salamat po. Maraming salamat po sa Forever Young. Ayan po, maraming salamat po kay Ate Irene DB, kay Pardo B, at kay Miss Yay, kay Super Kalingap Mario at kay Kuya Winnie. Ayan po, maraming salamat po sa inyong lahat sa mga nakatutok sa ating mga upload video. Ayan, maraming salamat po sa mga sumusuporta at tumutulong sa mga walang sawang pagtulong sa ating kapwa. Hanggang dito lang po muna. Ayan po mga Kalingap, ang inyong abang lingkod. Huwag po kalimutan, Kalinga Pose. Bye-bye. God bless. And mabuhay ang Team Kalingap. Shoutout po kay Manang Noemi Tugadi, kay Manang Balmari Official. At sa lahat ng mga nandito, Matit Gabarda Vlogs. Shoutout po kay Ate Sally Lurk, kay Ate Isabel Gulipardo. Magandang umaga po kay Ate Joy Mate. Magandang umaga po sa lahat ng mga nandito, kay Ate Lulita Dulay. And po Jean Plagata, shout out sa ating lahat.